Welcome sa 1-hour Facebook Ads Masterclass kung saan tuturuan kita kung paano ka makakapag-launch ng ads mo na gumagana kahit beginner ka, kahit maliit pa ang budget mo, or kahit ilang beses ka nang nadismaya sa ads mo before. Ang goal ko sa 1-hour Facebook Ads training na to ay simple lang. Gagawin kitang confident gumawa ng Facebook Ads. I'll show you yung mga exact system na ginagamit ko at ng mga students ko para makakuha ng leads, customers, at sales. Hindi ito technical, hindi rin ito magiging komplikado. Gusto ko na maintindihan mo talaga kung paano ba gumagana ang Facebook Ads at paano mo siya magagamit para mag-grow ang business mo. Pag-usapan muna natin why Facebook Ads is still worth. Nandito pa rin yung lahat ng tao, majority ng mga population, especially kung nandito ka sa Pinas, mas maraming user ng Facebook, di ba? So lahat nandun, nag-scroll, lahat naghahanap ng attention. So kung may negosyo ka, online or offline, kailangan mo ng paraan para makuha yung attention nila. Second, hindi mo kailangan ng malaking budget on Facebook ads. Marami akong tinuruan ng mga students na nagsimula lang sila from 150 to 200 pesos per day at kumikita. At ang pinaka-importante dito, updated strategies tayo. Yung gumagana hanggang next year. May mga nagbago, yes, pero once alam mo na yung flow, solid ka na dun sa strategy mo. Pag-usapan natin yung the big picture, yung funnel and flow. Paano nga ba gumagana ang ads? Kailangan mong maintindihan muna yung tinatawag na flow. Tatlong simpleng steps na ituturo ko sa'yo paano ba gumagana ang Facebook ads. Number 1 is people see you. Ito yung ad mo. Ito yung picture ads, ito yung video ads, carousel ads na nakikita mo sa newsfeed na naka-sponsored. Pangalawa, yung flow niyan is they click you. Once pakita yung ad mo, ang gagawin ng mga tao is i-click nila yun. Pwedeng papunta sa website, pwedeng sa page mo, pwede rin naman sa Facebook inbox, or sa lead generation form. Depende dun sa goal na ginawa mo. Pangatlo, yung pinakahuli, you close the sale. Chat, follow-up, at automation. Basta next step, ito yung pinaka-importante sa lahat. Hindi lang ad. Ang goal ng ad mo is magkaroon ng leads or sales. So sa ads, walang magic na tinatawag. Pero kapag mali yung step 1, dun pa lang sa ad creative, kahit pa gaano kaganda yung product mo, yung offer mo, hindi ka pa rin i-reward ng Facebook ads mo. So pag-usapan natin dito sa Module 1, let's set up your ads step by step. Okay coach, ngayon na-convince na kita bakit Facebook ads pa rin. So ngayon mag-hands-on naman tayo. Gagawin natin yung pinaka-basic pero pinaka-effective na setup. So step 1, paano nga ba ginagawa yung Facebook ads? Step number 1 is create a campaign. Punta ka dun sa Ads Manager. So paano mo siya gagawin? Ganito yung gagawin mo. Nandito na ako ngayon sa Ads Manager. So all you need to do is pumunta ka dito sa Create Campaign. Here we go. Tapos, ang gawin mo dyan is pumili ka dito ng objective. Sa mga nagtataka, Coach J, paano ka nakapunta dito sa website na to? So, ang puntahan mo lang is Ads Manager. Ilalagay ko yung link sa ibaba ng video na to para i-click mo na lang. adsmanager.facebook.com. Yun yung link. And take note, once meron ka ng Facebook profile, as long as active yung profile mo, automatic meron ka ng Facebook Ads Manager. So, yun yung personal Ads Manager. Kung gusto mo naman gumawa ng business manager, pwede rin naman yun. Mag-enter ka lang ng email. Pero sa simula, and itong pinapakita ko sa iyo, right now, magkano na-spend natin dito sa isang ads account? I've spent around 2.1 million dito sa isang ads account ko. And personal ads manager to. Iba pa yung mga business manager na hinahawakan ko. Okay, so balik tayo dun sa step 1. Create a campaign. Coach, ano yung campaign? Create, click mo to. Tapos, makikita mo dito, create new campaign. Tatanungin ka na Facebook. Siyempre, ang objective mo, kailangan sakto doon sa goal mo. So, isa-isahin natin. Meron ditong different type of objective. Meron ditong awareness, ayan, traffic, engagement, leads, promotion, saka sales. So, dito tayo sa awareness. Baka kasi automatic ito yung piliin mo. Awareness is designed to, kung gusto mo, ayan, nakalagay naman dito, ipakita yung ads mo to the most people, no, na maaalala ka. Mostly, ito yung ginagamit ng mga big brands na merong malalaking budget. Imagine, meron ka nakitang sponsored ads, tapos makikita mo thousands, 10,000, 100,000 engagement likes. Most of the time, kapag nakita mo na sponsored yon, ang gamit nila dun is awareness campaign. Kasi wala naman silang, unang-una, yung offer nila is binibili na. So, one of the example, let's say Jollibee. Kapag nag-advertise si Jollibee sa Facebook ads, awareness lagi ang ginagamit niya. Hindi na niya kailangang magbenta
o gumamit ng sales or traffic papunta dun sa website ni Jollibee. Kasi ang goal lang ni Jollibee is brand awareness. So coach, paano naman sa nagsisimula kagaya ko? 'Di ba? Isa akong ahente, isa akong online seller, meron akong product na binebenta, wala pa akong ganung kalaking budget. So isa-isahin natin 'yon. Ngayon coach, ma-recommend ko ba 'to sa iyo, especially kapag beginner ka at nagsisimula ka? To be honest, hindi ko siya ma-recommend. So, proceed tayo dito sa next. Next is traffic. So, explain ko ano yung traffic. Traffic, ibig sabihin, people na pumupunta doon sa website. Ayan, pwedeng ito yung mga papunta doon sa funnel or sa website mo or sa mga online store mo. Pero, ito yung experience ko to based on my 10 years experience doing ads, running ads. Kung traffic lang ang campaign mo, don't expect na bibigyan ka ni Facebook ng benta or conversion or sales dun sa ads mo. Dahil yung traffic is designed para bigyan ka ni Facebook ng website visitors. Walang guarantee na magkakaroon ka ng conversion or sales. Kasi alam ni Facebook yung mga taong mahilig lang mag-click, ganyan. So, hindi ko rin siya ma-recommend, pero kung ang goal mo, siguro traffic lang sa website mo pero hindi naman habol yung sales like monetization or brand awareness papunta sa website, yes, pwede yon. Pero kung habol mo leads and sales, wag traffic campaign. Clear? Next, engagement. Ito, palalim na ng palalim, no? Engagement naman is get more message. Pwede rin bibili sila dun sa message, sa Facebook inbox mo. Kung gusto mo rin, pwede mo rin gamitin yung engagement campaign to get video views, post engagement, page like, or event response. Karamihan ng mga nakilala ko, mga students na naturuan ko, ang ginagamit nila is engagement. Which is walang mali doon, saktong-sakto to sa mga nagsisimula at beginners. Unang-una, ang engagement maganda to kasi nga, bukod sa bibigyan ka ni Facebook ng inquiries, example, page inbox, mag-inquire sila, send message campaign. Yung kapag nakita yung ad, ikiklik yung send message, mapupunta ka dun sa inbox. I believe naka-experience ka nun. So, ganun siya nag-work. Kapag nakita mo sponsored, kinilik mo yung ad, tapos napunta ka sa page inbox, meron nag-chat, nagka-chat kayo, engagement ang gamit niya. Possible engagement. So, okay siya, no? Kung gusto mong una i-test yung ads mo at gusto mo ng maraming inquiry dun sa ino-offer mo or sa business mo. Kung gusto mo rin naman ng post engagement, mas maraming like and shares or video views about dun sa ads mo, okay na okay ang engagement. And okay na okay din to kung ikaw mismo yung nagko-close ng sale, engagement. Okay? Next, sakto naman to sa mga gustong kumuha ng mga leads. Saktong-sakto to sa mga pwedeng nasa car industry or pwede rin naman nasa real estate industry. Di ba? Ang goal ng mga nasa real estate is more leads para marami silang pwedeng makausap, maraming matripping, maraming ma-close dun sa property na ino-offer nila. Pero ang challenge dito, emails lang siya. Hindi mo nakukuha yung Facebook niya. Kaya kung titingnan mo dito sa engagement, kapag nag-chat sa'yo yung tao, natatawag na pre-qualify mo dahil nakikita mo yung Facebook profile niya kung legit ba siya. Yun yung advantage. Pero kung gusto mo naman ng quality leads, tapos ikaw yung tatawag, di ba? Ikaw mismo yung magko-call dun sa mga leads na mako-collect mo, pwedeng phone number, email, and name, pwede mong kuhanin dyan. And okay siya. Okay siyang gamitin, yung lead generation. Okay? So, app promotion, exclude na lang natin to kasi, pero kung gumagamit ka ng app promotions or gusto mo ng app, pwede mong gamitin yung app promotion. Kung ang app promote mo sa ads, ito yung saktong campaign para sa'yo. Okay? Next, ito yung pinaka-bottom of the objective. Yung pinaka-favorite ko sa lahat. Bakit? Yan. Bakit ko favorite? Kasi nga sales. Pero hindi sinasabi ni Facebook na sales lang talaga siya. Optimize siya, yes, for sales campaign. Pero, yung objective na to is bibigyan ka ni Facebook, number 1, pwedeng inquiry. Okay? Pwede mo kasing convert yung sales na to into send message. Pwede rin naman yung engagement dun sa ads mo. But still, makaka-generate ka pa rin ng sales. So, papakita ko sa iyo isa sa mga campaign ko. As you can see here, dito makikita mo, ayan, meron ako isang campaign. So, I've spent 51,000 dito, i-zoom natin ng konti. Ayan, 50,000 pesos. Tapos, ang conversion is 160. Ang cost per purchase is 323, okay? And ROAS is 3.24. Not bad. Meaning to say,
Gumastos ako ng 50,000, may bumalik na 167,000. And not bad yung campaign na yon. So marami pa ako dito mga tapos na campaign. Meron din akong lead campaign. Ayan. Meron din ako mga other campaign website purchase, conversions, and iba-iba pa. So pinapakita ko to sa iyo kasi gusto ko na magkaroon ka ng idea dun sa mga campaign. At ang tawag dito is yung mga metrics. Mamaya pag-usapan natin yan. Yung nakikita mo na to is a metrics. Ayan, meron akong complete registration and so much more. So balik tayo. Paano sineset up yung campaign? So, ang gagawin natin, click create, and gusto ko na ituro sa iyo itong sales campaign. Okay? Ang gagawin ko is i-click ko itong continue. Okay. So, once na-click ko na yung continue, makikita mo dito, meron 3 level na makikita ka dito. So, new sales campaign, new sales ad set, and new sales ad. So, huwag kang malito. 3 lang yan. By level, i-discuss ko. Level 1, campaign. Level 2 is ad set. In short, settings. New sales, ito na lang, ad. Ibig sabihin yung ad creative. Ito yung nakikita mo, yung picture, yung video, yung carousel. Yan yun yung ad, no? Okay? So, saan ka magsisimula? Magsisimula ka ba sa baba, sa gitna, or dito? Pwede mo namang simulan dito, pero para seamless yung ad creation mo, start ka dito sa pinaka-top. Okay? Click natin to. Ayan, dito tayo magsisimula. Tapos, explain ko sa'yo. So, dito makikita mo, merong campaign name. Ibig sabihin, it's up to you, pwede mong palitan yung campaign name na to. Yung pangalan ng business, pangalan ng offer mo, kung ano man yan, yun yung ilalagay mo para, di ba, maganda rin yung organize din yung ads manager mo. Okay, buying type. Ads is auction. Wag na wag mo tong babaguhin. By default, auction yung pinaka-best. Okay? Auction, sales, just in case gusto mo magpalit, pwede pa naman dito. Pero, sales na lang tayo. Okay. Advantage Plus Catalog by default naka-off. Off muna natin. Balikan natin mamaya. Ngayon, budget. Makikita mo dito merong Advantage Plus. And kapag nakita mo yung icon na to, okay, itong icon na to is, ang meaning nito is si Facebook gumagamit ng tinatawag na AI learning or nagdi-decide ang Facebook sa tulong ng AI. Okay? So kung narinig mo yung mga update like Meta, Andromeda, so medyo malalim yun, pero basically AI lang yun. Okay? So ayan, opportunities to improve your performance with AI ni Facebook. So, on lang natin yan, of course, no? Next is campaign budget, ad set budget. Meaning to say, kapag campaign budget, manggagaling yung budget or isa-set mo yung budget dun sa pinaka-top. Kapag nisenet mo naman yung budget, isa-set mo siya dun sa next. So, anong best, Coach J? Campaign budget para hindi ka na mahirapan. So, iset mo yung budget mo dito and sabi ko nga kanina, you can start like 200, 300, or 500 lalo na kapag sisimula ka. So, let's say start tayo sa 500 pesos. Okay? 500 daily budget. Next, A/B test which is optional. Pwede mo itong i-explore para matest mo lang yung creative tapos magdi-decide. Okay? Pero, direct to the point na tayo. Alright. So, audience segment reporting. So, by default, I believe, wala ka nito. Kasi nga, wala ka pang audience, wala ka pang segment. So, dito kasi sa Facebook ads, pwede mong i-collect yung mga audience na bumili sa'yo before, nanood ng mga videos mo, pumunta sa website mo, pwede mo yung i-segment and then gamitin mo yon as a reference for the targeting para most likely yung ad mo is mag-i-improve. Pero later on mo na siya gagawin kung wala ka pa. Pero kung meron ka na, make sure na gawin mo to. Okay? Gumawa ka ng audience segment reporting. Automatic, tatanungin naman dyan kung wala ka pa at kung meron ka na, iselect mo na lang. Okay, special ad category. Declare category if applicable. So, nasa financial product and services ka ba? Employment, housing. So, real estate, ito, yes. Pwede mong i-click yan. Employment, nagre-recruit ka ba ng mga workers, and so on. Pero kung nagbebenta ka ng product, nagsisell ka ng item mo, business ka, disregard. Okay? Don't worry. So, we're done and i-click natin tong next. Here we go. Dito sa baba, makikita mo yung next. Ayan, pakita ko lang. Click next. Tapos, mapupunta tayo dito sa middle. Ayan, middle na. So, bilis natin, di ba? So, ad set name na tayo. Okay? Ad set name. So, mamaya natin itong balikan. Okay? So, ngayon, makikita mo dito merong conversions. Okay? Or yung tinatawag na conversion location. Saan mo papapuntahin yung mga taong makakakita ng ad mo? So, dito merong website and calls. Then, meron din namang app, in-store. Tapos, kung gusto mo single, specific, click mo to. Tapos, ito yung sinabi ko sa'yo kanina. Pwedeng website lang, pwedeng katatawag lang sila sa'yo, or pwede rin namang message
message destinations. Ibig sabihin, papunta dun sa page inbox mo. And I believe kung wala ka pang website, ito yung pwede mong gamitin. Yun lang, manual mo siya gagawin. Pero kung may website ka, ito. Okay? So let's say message destination. I-click natin yan. Tapos mababago din yan. So let's say yung page ko na to na G. Gregorio Ads Expert. So ginagamit ko to promoting yung mga training ko and then yung mga events ko. So dito makikita mo, kapag nakita yung ad ko, mapupunta sila dun sa page inbox. So ganun din, select ka lang dito. Just in case hindi nakaselect yung page mo, iselect mo lang yung specific page mo dito. Okay? Para yun yung gagamitin mo. Okay? So, maximize number of conversations. Huwag kang malilito dito. Merong maximize number of conversions. Ibig sabihin, number of pwedeng ito yung mga bumili, naging lead, nag-purchase, kaya siya conversions. Yun yung meaning. Conversations, meaning to say, ito yung most likely mag-i-inquire at mag-chat sa'yo. So, kaya siya naka-default, ito yung best setting. Huwag mo siyang ililagay dito. Okay? Conversations. Paano naman, Coach Jay, kapag website? So, ganon, mababago siya. Kapag website, optimize siya ngayon by conversions by default. Ayan, conversions. Maximize value. Nawala na dito yung conversations kasi nga, sa website mo sila papapuntahin, hindi naman kung saan. Kaya walang conversation na mangyari kasi from your ad, makiklik yung website mo, then doon na sila bibili. Okay? So, ganun siya nag-work, guys. So, since kinilik na natin yung website tapos nakaset tayo by conversions, meron din tinatawag dito na dataset. Ito yung tinatawag na pixel. So yung pixel is ginagawa siya. Kapag wala ka pang pixel, makikita mo dito, create dataset. Follow the instructions, then create pixel. Pangalanan mo lang na pixel. Then, take note ha, gagawa ka lang ng pixel kung ang ino-offer mo or yung business mo merong website. Kung ino-offer mo, meron kayong sales process, meron kayong landing page, meron kayong online store. Pero kung wala, back to message destination. Here we go, para hindi maging komplikado para sa'yo. Maximize number of conversations. Here we go. Tapos, makikita mo dito, you will get lower cost per purchase by maximizing number of conversions with with purchase event. Optional, by the way. Okay? Huwag mo na siyang sundin. So, ngayon, baba ka lang dito, and ito yung maganda. Dati wala nito, and live video ad. So, saktong-sakto to kapag nagla-live selling kayo, okay? Kung nagla-live selling ka sa Facebook, no, let me know. Type ka naman dyan sa baba ng live selling. So, kung nagla-live selling ka, best ito. Pero hindi siya real-time. Yung approval kasi ng ads is hindi real-time. So, paano mag-work yung live video ad mo na yung ads mo is naka-sponsored pero nagla-live? Pwede yun, guys. Kung gagawin mo, ahead of time, bago mag-live, naka-ready na yung ad mo. Set up mo na lang. Okay? Tapos mag-live ka, syempre hindi mo naman mamadaliin yung live mo. Siguro kung usually yung live kasi inaabot ng 1 hour, 2 hours, 3 hours, mga ganon. Then set up ka agad yung ads mo, tapos click mo to, tapos select mo to, then ito naman is upcoming. Kung gusto mo schedule, pwede naman, aralin mo yon. Scheduled live on Facebook, possible yon. Pero yung current live, ang gagawin niya is hahanapin niya yung live doon, tapos iyon ngayon yung i-ads niya. Okay? Here we go. So, let's say hindi ka nagla-live. Of course, pagbigyan naman natin. I-click mo lang yung disable. Okay, next. Add, schedule, and budget. So, dito, I suggest na pwede mo siyang i-skip na lang or pwede mo namang i-schedule. Let's say yung ad mo gusto mong mag-run ng December 1. Let's say yung campaign nyo, 1 pa mangyayari, 1 pa darating yung product nyo, 1 pa yung tao mo na makakapag-chat. So, schedule mo siya ng specific date. Okay naman siya. Tapos dito, Philippine Standard Time naman to. So, schedule mo siya ng best dun sa day. Example, 8 a.m. kung anong oras siya makakapag-chat or anong oras mo gusto mag-run yung ads mo. Pwedeng schedule ads. Okay? So, baguhin mo lang dito. I-type mo lang yung 6 a.m. 6 a.m. Philippine Standard Time. Okay? So, ngayon, pwede ka mag-send ng end date kung gusto mo naman na schedule yung ad mo na mag-e-end na siya at hindi mo na siya ipopost manually. Lagay mo lang dito and automatic magpo-post yung ads mo. Hindi siya madi-delete, mag-stop lang siya para yung hindi ka mag-over budget dun sa campaign mo. Okay din naman to. So let's say walang end date. Tuloy-tuloy lang ads natin, no? Tuloy-tuloy natin. So dito merong show more settings, i-click mo to. Tapos dito merong budget scheduling. Click mo to. Budget scheduling. Skip na natin. So kung end date, i-uncheck mo lang siya.
Okay, so dito naman tayo. This one is optional. Wag mo na yung pansinin. So yung audience natin, makikita mo meron ulit AI. Meaning to say, gumagamit ng AI si Facebook. So dito, meron tinatawag na ang tawag dito is audience. Ito yung mga taong gusto mong makakita ng ino-offer mo, pwedeng ng business mo. So paano siya mangyayari at paano malalaman ni Facebook na sila lang yung mga makakakita? Number one, meron tinatawag na location-based targeting. Ibig sabihin, saang lugar mo gustong i-run. Example, nag-ads ka, tapos ang ads mo nasa Ukraine, Russia. Hindi pwede yun, or naka-worldwide, tapos yung product mo is Metro Manila lang. Hindi pwedeng ganun. Unang-unang tatanungin mo is yung location. Saan ba talaga yung lugar na market ko lang? Okay? Kung digital product naman yan, pwedeng Philippines, all, or OFW. So, paano siya? Dito by default naka-Philippines kasi nasa Pinas ka. Paano naman, coach, kapag gusto ko na by city? So, i-type mo lang dito yung Metro Manila. Ayan, state. Ibig sabihin, NCR. Paano kapag gusto ko naman na specific lang na city sa Metro Manila? Let's say, Quezon City. Ayan. Possible din siya. Quezon City, ito lalabas, city. Zoom natin. Tapos, meron kang makikita dito na plus 25 MI. So, I suggest, current city only. Click here. Para ang ads mo is ipapakita lang sa buong Quezon City. QC lang. So, makikita mo na ngayon yung mga Facebook users sa Quezon City. Estimated. Ang dami pala. So, sa QC, meron palang almost 39 million people. Sabihin na lang natin 39 million. Itong mga, sabihin natin dami account yon, okay? Or multiple Facebook user. Pero imagine 39 million people sa Quezon City pa lang. Ang laking market nun. Diba? Sobrang wide nun. Okay, so QC, pwede mo palitan yan. Pwedeng province, pwedeng Cebu, pwedeng sa Mindanao, pwede rin sa kung saan, Cavite, kung taga-Laguna ka, Batangas, pwede mo rin yung gawin, specific. So ako, taga Cavite ko, pwede ko i-target dito specific city sa Cavite, like General Trias, Cavite. Okay? So ngayon, may idea ka na, and iyon yung unang questions, bago yung interest or bago kung ano man yung lagay mo na interest. And ito yung maganda sa Facebook, no? So once you set yung specific location na yon, punta na tayo ngayon dito sa show more ad control. Okay? So dito meron tinatawag na age. Okay? Age meaning to say saan magsisimula, anong age bracket yung makakakita ng ad ko. Example, yung ino-offer ko is para lang sa 25 plus. So ilagay mo 25. Okay? Pataas na yan hanggang 60. So mababawasan dito magiging 32 million na lang. Okay, nababawasan kasi in-exclude niya yung 24 to 18-year-old. Okay? So, ganun siya nag-work. Ngayon, suggest audience show setting. Okay? Tapos, kapag kinilik mo to, may lalabas dito na tinatawag na audience setting. So, dito, nag-start tayo ng 25. Pwede mo siyang i-bracket pa like 25 to 60. Or, depende sa in-offer mo. So, let's say 25 to 60 na lang natin. So, sa gender, pwedeng men, women, pwedeng pili ka. Let's say men, mababawasan din to. So, halos kalahati. So, women naman, 15. So, parang equal lang. 14 million, then 15 million na women sa QC. So, let's say, para sa mga lalaki. Okay? 14 million. Okay, next, detailed targeting. So, detailed targeting, ito yung specific interest, behavior, or demographics na gusto mong pakitaan. Yung mga ibang advertiser, sinasuggest, wag na kayong maglagay ng interest, bahala na si Facebook. Yes, it works. Pero sa mga nagsisimula at gusto mag-try ng Facebook ads, inaaral mo pa lang siya. Hindi ka pa masyadong expert pagdating sa ad creation or ad creative, messaging. I highly recommend na gawin mo to. Okay? Pero kung gumagaling ka na pagdating sa messaging, pagdating sa ad creative, pwede mo na siyang skip. So, start tayo dito sa detailed targeting. So, detailed targeting, meron 3 segment. Here, demographics, interest, and behavior. So, kapag kinilik mo to, lalabas naman dyan. Ayan, demographics, interest, and behavior. So, bigyan kita ng example. Demographics, parents. All parents. Click mo to, all. So, meaning to say, sa QC, meron palang 1.3 million na parents na lalaki. Okay? Balikan natin kasi nakalalaki to. So, all na lang natin. So, merong 5.1 million. Grabe. Mas marami. Okay? 5.1 million. Yung naglagay ng married, 1 million lang. Pero yung additional 4 million na mga babae is nilagay nila married. So, hindi ko alam. So, yan. Here we go. Tapos, balik tayo sa detail targeting. Browse. Interest. Sige, anong
interest ng target mo. Isa ino-offer mo para sa mga parents. So, pwede dito yung industry, pwede dito yung fitness. So, hobby, let's say, food and drink. Ayan, meron dito, cooking. So, since mga parents yan, so pwede nating i-example is, mahilig sila sa mga cooking, baking. Okay? Let's say, meron kang baking academy or meron kang bake shop. Ayan. So, ito nalagay natin. Okay? Marami pa rin yung audience. Next is behavior. So, one behavior na pwede mong ilagay kung gusto mong malaman na bumibili sila is pwede mong i-target yung mga engaged shoppers. Pero bukod doon, marami pang behavior. So, behaviors, dito makikita mo, here we go. Ayan. Multiple behavior. Here we go. Purchase behavior naman tayo. Engaged shoppers. Okay, meron na tayong 21 million, pero dumami siya. Coach, paano nangyari yon? Bakit kanina, 5 million lang, tapos naging 21 million na? So, mixed interest na siya. Kasi pinagsama-sama mo. So, paano mo maliles or magiging mas sigurado ka dun sa mga makakakita ng ad mo? So, ang gagawin ko itong engaged shoppers, tatanggalin ko to. Yung parents, okay. Pero gusto ko na ganito. Tatanggalin ko yung demographics. I-start ako sa interest, baking lang. 13.9 million. So, all to. So, pwedeng hindi rin mga parents. So, paano ko mga yun masisigurado na ang makakakita nito is mga parents lang? Meron ditong option na define further. Ibig sabihin, mas gagawin niyang precise, all parents. Pwede mo namang i-type. Here we go. 3.4. Hindi siya masyadong nag-jump. Tapos, engage shoppers. So, pwede mong gamitin ulit to define further, engage shoppers. Para, okay, ito yung idea dito. Ito yung strategy para mas deep dive or deep down yung tina-target mo. Okay? Nakuha mo yung idea, na-gets mo yon. Nag-start ako dito, nag-define further tayo, tapos ginawa din natin ulit yon. Then, engage shoppers. So, still, yung 2.8 million to 3 million audience is sobrang laki nito. Hindi mo ito maubos kahit meron kang 500,000 or 1 million budget. Ang laki niyan. Siguro mga 500,000 kaya mo nang ma-reach to. Pero sabi ko nga, mag-start ka 500 a day, hindi mo ma-reach lahat to. Sobrang laking ng audience or ng market mo. By the way, doon pa lang yun sa baking interest. Paano na sa mga other target audience mo or business na ino-offer mo. Okay? So next is, makikita mo dito merong ad transparency. This is optional. Pwede mo siyang skip. Don't worry. Skip mo na lang siya. Placement, I highly recommend to use Advantage Plus on. So, bahala si Facebook. So far, based on my experience, okay naman yung Advantage Plus ni Facebook kasi it helps talaga sa mga advertiser na hindi nila alam yung proper placement, saan ba dapat, sino yung mga audience, and so on. It helps. Okay, so we're done. Tapos na tayo dito. Ang gagawin mo dito, i-click mo tong next sa baba. Ayan, nakikita mo to. Click mo tong next. Tapos, wag mo nang ipapublish, of course. Ang gagawin natin is magkikreate ka na ngayon dito ng ad. So, ang gagawin mo na ad is ganito. Pwede kasi yung existing ad mo, ilalagay mo lang dito yan. Ayan, pwede dito yung, I believe, sa baba yan. Dito yan, existing. And create ad, manually. Boost post. Ayan, select a post. Pero ang gusto ko is gumawa ka mismo ng ad. Huwag kang magpo-post sa page mo tapos isa-select mo yun yung ads mo. So, hindi siya best practice kasi nga, very limited yung options kapag nagpo-post tayo. So, by using yung ad creative dun sa ads manager, mas meron kang freedom to change, explore, and update yung mga dapat mong ilagay dun. So, isa-isahin natin, don't worry. So, create an ad. So, let's say, ang gusto natin is single image or video. So, single image na lang. And, set up tayong creative, image ad. So, kagaya ng sinabi ko sa'yo kanina, baking. So, syempre, hanap tayo ng baking ad. So, una, punta ako sa chatgpt.com. If you're familiar sa ChatGPT, it's free. Ayan. So, ngayon, gusto ko na gumawa tayo ng ad na kung saan yung ad na to is, here we go, login lang tayo. Login na. Okay, here we go. Okay, gagawa tayo ngayon ng ad. So, hey ChatGPT, okay, help me create an ad creative for my baking, sabihin na lang natin, baking academy. So, okay, I need ad copy. Ibig sabihin yung text, isa-isahin natin is ad copy. So, na-enter ko, pero it's okay. Okay, so ito direct to the point to guys, wala pa tayong binigyan na context. Pero kung familiar ka na sa ChatGPT or sa mga AI, yung AI is mas maganda kung in-upload or binigyan mo siya ng exact context
or details about dun sa offer mo. Ganun nag-work yung ChatGPT. Gusto ko lang ipakita ng mabilisan sa'yo. So, direct to the point tayo. So, let's say yung Baking Academy mo, ito yung headline, ito yung primary text, ito na copy niya. Diba? Direct to the point, ang bilis. So, ngayon, gusto ko, ito, nandito siya. Add creative image prompt. So, additional. So, add creative image prompt. Ito yung gagawin niya. Image prompt. Here we go. So, ngayon, i-chat ko to kay ChatGPT. Yan, meron siyang binigay na marami. Sige, i-chat ko. So, a bright, warm kitchen. Ayan, magkikreate siya ng image. You can use Gemini, Nano Banana. So, kapag sa Gemini naman, pakita ko sa iyo, Gemini or Google Gemini, i-compare natin. So, same image prompt. Then, ang gagawin ko, I use Nano Banana. Then, submit. So, ngayon si ChatGPT, while si ChatGPT is gumagawa na rin si Nano Banana. So, tingnan natin kung sino mauna sila. Sa kanila, nauna akong mag-submit kay ChatGPT and right now, still, loading. And dito naman sa Google Gemini, loading and tapos na siya. It takes 30 seconds or less. Learn baking from zero. Online Academy for Beginners. And I think okay na siya. So let's say, yung ganitong size kasi guys is usually magagamit mo lang siya sa naka-landscape. So I want to, let's say convert to 1:1 ratio. Ibig sabihin, yung 1:1 is square. Pina-convert ko lang naman. So balikan natin si ChatGPT kung ang tagal, no? Wala pa rin siya. So dito lang tayo kay Gemini or Nano Banana kasi mas mabilis siyang mag-generate and mas maganda. Okay, here we go. Ang gagawin lang niya, same details yan, ay i-convert lang niya sa picture na 1:1. Makikita mo, same details, and that's it. Parang meron kang, ito guys, professional graphic artist na ang gumagawa ng ganitong design. Okay, download natin, and yun yung gagamitin natin. Okay, da-download ko lang. Download. While downloading, meron pang isang ratio kung kailangang ituro sa'yo. Convert to 9:16. Save ko lang. Okay, 1:1. Then 9:16. So, Coach, anong size tong 9:16? Ito naman yung vertical or yung TikTok size na nakikita mo or ginagamit. So, basically, ganun yan. Ganun yung size na. Alright. So, next is, ang tagal ni ChatGPT. Learn baking from zero. Pero, mas gusto ko si kay Gemini. Mas happy ko dito. So, download ko na rin. Dito na lang ako mag-stick kay Gemini. Pero for the text or yung mga ad copy, ChatGPT. Yan, meron kang kumbaga mas magaling si ChatGPT pagdating sa mga text. So, yan, da-download na siya, medyo matagal lang yung pag-download. So, okay, download na natin. So, balik tayo kay ChatGPT. So, dito, ang ginawa niya is nag-generate siya kanina, balik tayo sa taas, ng headline, primary text, and here we go. Tapos call to action. So, ngayon, saan to ilalagay, Coach Jay? Gusto mo ba nang matutong mag-bake kahit zero experience? Okay? Ganda ng framework. Gusto mo ba? Ibig sabihin, problem nila is zero experience. Gusto matutong mag-bake. Galing. Here we go. Ang gagawin ko is mag-upload muna ako ng image ad. Unang-una mong gagawin, so video kasi it takes time. Mag-shoot ka pa ng video, okay naman. Pero pinakamabilis na way, lalo na kapag first time ka sa pag-ads, run an ads using picture ads muna. Image ad. Then i-upload natin siya. Upload ko lang siya. Download. Select. Okay. Uploading na siya. So as you can see here, na-upload na natin yung creative. So dalawa. So una kong gagamitin itong 1:1, tapos ito gagamitin ko mamaya. So ito muna tayo, 1:1. Click next. Tapos next na lang natin. Okay, tapos makikita mo dito, yung 1:1 is saktong-sakto dito. Pero coach, dito sa vertical, parang merong blank dito. Kapag kinilik ko naman tong 9:16, nawala na yung cropped siya. So hindi nila magigets ano siya. Pag ganito naman, putol siya. Okay? So ngayon, ang gagawin mo is replace. Then click here, yung pina-generate natin kanina. Okay? Back. Eto na siya. Nakita mo? And by the way, meron din ditong horizontal. This one is optional. Yung size na to, pwede naman kasing eto na yan. Ayan, kaya hindi na tayo nagpa-generate ng ganito. 1:91:1. Optional naman siya kasi pwede naman siyang i-crop. Pero kung gusto mo, okay lang din. Okay, coach, what's next? I-click mo lang yung next dito sa nakikita mo. Once you click yung next, ayan, text, tatanungin ka. So dito lalagyan na natin yung primary text tapos yung headline.
So kanina sa ChatGPT nagpa-generate tayo. Ito yon. Headline, ito siya. Okay? Copy-paste lang. Primary text, of course, papalitan mo to based dun sa exact offer mo. Kailangan basahin mo pa rin. So, click lang natin yung next. Punta tayo dito sa text, by the way. Okay, coach, paano kapag gusto ko later on ko na siya gawin? Medyo pwede naman siya. Sige, gawin natin later on na lang. Click lang next. Tapos, skip and continue. Huwag mong gagamitin itong mga AI generated. Skip continue. Tapos, click mo lang yung done. So, dito merong mga additional enhancement. Pwede mo naman siyang skip or let AI kung ano yung best enhancement based dun sa creative na sinubmit. Click done. Ngayon, just in case nakalimutan mo, Coach Jay, maglagay ng, yun nga, yung primary text, yung headline, nandito naman siya. Huwag kang mag-worry. Ayan. So, primary text, ipipaste ko dito. Yung mahabang text kanina. Ito yon. So, balik tayo. Ikakopy ko ulit dito yung headline. Tapos, syempre, ipipaste ko dito yung headline. And as you can see here, ito na siya. Nakita mo? Ito na siya. Zoom natin. Struggling ka mag-bake. Lagi bang sablay ang cakes mo, sunog, lutang, or basang-basa sa gitna? Don't worry, hindi ikaw ang problema, kulang lang sa tamang gabay. Good news, pwede mo na matutunan yung baking basics hanggang advanced technique. So ito, direct to the point lang, okay? Tapos makikita mo yung Instagram ad, tapos i-advanced preview natin. So ako, I always use itong advanced preview para nakikita ko lahat ng ad, kung ano yung itsura niya. Sa Reels, sa Facebook Story. Ngayon, kung ginamit mo kanina yung 1x1, crafted to. Dito, blanco siya. Dahil gumamit ka ng ibang ratio, saktong-sakto siya dun sa mga placement. Yun yung sinasabi ko. Dapat meron kang multiple size ng creative mo. And using AI, pwede mong ipagawa sa kanya yun. Kahit hindi ka graphic artist. Here we go. Marami pa siya. Okay, advantage creative naman, makikita mo dito yung mga optimization na ginagawa niya. Add music, which is nakaka-help naman to. Add animation. Flex media, which is optional. Add music, visual touch, overlay. Okay lang naman yan. Okay? Yan. So ngayon, okay na siya. Call to action is send message. Kung papunta sila dun sa send message, stick ka dun. Okay? Mag-stick ka dun. Ngayon, dito, meron ditong tinatawag na advantage enhancement. Kung nakita mo yan, ginamit mo naman kanina, aware ka, stay mo lang siya. Okay? Next, chat builder. So dito sa chat, makikita mo, kapag nag-send message sila, ito yung matatanggap nila na most of the time ito, yung template. Hi name, please let us know how can we help you. Questions, magkano ang tuition fee? Anong equipment ang kailangan para mag-bake? Meron bang certificate pagkatapos ng training? Guys, before, si Facebook, templated siya na generic. Ngayon, dahil meron ng AI si Facebook, once you create an ad, yung during the ad creation, iyon na rin yung ibibigay na template ni Facebook na based dun sa context ng offer mo. And makikita mo dito, hindi ka na mag-iisip ng questions. So parang good to go na nga to. Pero just in case gusto mo siyang i-edit, click mo lang to. Ayan. Tapos pwede mong palitan to. Example, ayaw mo ng frequently asked questions. Palitan mo yon. Tapos gusto mo ng automated response. Example, may tuition fee ba? Yes. Yes. For only 199. Okay, sorry. Click ko lang edit ulit. Ayan, na gano'n lang siya, nag-load. Then, click natin tong edit. Ayan, para ma-adjust mo. Ito, pwedeng yes for only, sabihin natin, 99, sabihin natin 10,000. Diba? Siyempre, Baking Academy yan eh. So, magkano ang tuition fee? Kapag kinilik nila to, ito yung frequently asked questions. Kapag kinilik nila yan, may magre-reply. Yes for only 9999. So, pwede mo na din dito ilagay yung website mo, kung saan sila mag-enroll, or details kung saan sila, anong process ng enrollment. Or kung product yan, anong process, how to order. Magkano, yung offer, yung details, paano sila makakapag-order. So, ganun din sa mga additional frequently asked questions, kailangan mo lang sagutin dito. Ayan yung mga, pwede rin namang hindi mo sagutin, tapos manually ikaw yung sumagot. Pero mas maganda, merong automated response na yung pinaka straight answer. Tapos sagutin mo na lang later on kapag may mga follow-up questions sila dun sa page inbox mo. So, done na siya. Leave ko lang. And gano'n na siya mangyayari. So, what's next, Coach Jay? Kapag na-set up ko na to lahat. And makikita mo dito, merong campaign score. Kapag umabot ng 90, which is good sign, naka-green siya, masasabi natin from zero experience pagdating sa page, sa Facebook ads, kapag umabot ka ng 90, I congratulate you, I believe, na alam mo na yung ginagawa mo. So, meaning to say, good for publish na yan. Yun na yung score. So, gawin mo, click mo yung publish and let
mo and wait mo na lang si Facebook na i-approve yung ad mo. Usually, yung approval process ng Facebook ads, it takes 30 minutes, an hour, kung minsan man inaabot ng 24 hours, pero maximum na yon. Kapag more than 24 hours at hindi pa na-approve, may problem dun sa ad mo, pwedeng may error or subject for manual approval. Kapag pumasa dun sa manual approval, yes. Pero kapag hindi, di-disapprove ni Facebook yun. As much as possible, don't overpromise, don't claims, avoid mo yung mga bawal sa Facebook. Learn yung mga before and after, bawal na bawal yun. Yung mga big claims, promise, bawal yung mga get rich quick scheme, bawal na bawal yun on Facebook ads. Okay? Pero kung legit ang business mo, may ino-offer ka, nakakatulong yun sa mga tao, go ahead. Tama yung ginagawa mo. So, ang gagawin mo, bago mo i-publish, make sure na, sabi ko sa'yo kanina, yung new sales campaign na to, i-organize mo. So, let's say, paano ko siya i-organize? Gagawin ko dito, sales campaign, then, lalagyan ko dito ng baking academy. Okay. Next, ad set. Sa ad set naman, usually, ang nilalagay ko dito yung location, tapos, optional na rin yung tinatarget ko. Location and age lang. Kasi yung interest ped, alam mo naman yan eh. Pero pwede mo siyang ilagay. So, dito ilalagay mo is location. Location. So, nilagay ko lang location, pero ilagay mo dyan NCR or Metro Manila or QC. Next, age. Ilagay mo yung age, 20, 50 ba yan? Next, optional yung interest. Pero pwede mong ilagay for reference. Baking. Yun. That's it. That's it. Location, NCR or QC, age 25 to 50, that's it. Then baking yung interest. Para pagpunta mo dun sa ads manager mo, alam mo kaagad na ito yung interest na tinarget ko na nag-work, na nagbigay ng maraming inquiry or sales sa'yo. Para hindi mo na siya bubuklatin at i-check pa, ano bang interest nito? Diba? Mas mabilis yung decision making. Alright, so next is sa baba. Lagyan mo lang dito ng ad number 1. Usually ganito. Ad number 1, Baking Academy. So, paano yung ad? Pwede mo sabihin dito, picture ad or image ad. Picture ad number 1, Baking Academy. Kapag meron ka na other picture, nagpagawa ka kay ChatGPT or Gemini, picture ad number 2, variation, Baking Academy, para alam mo din. Okay? Pero yung Baking Academy is optional. Nandun na rin naman sa sales campaign. Alright. So, after that, hit publish. Itong nakikita mo sa baba. Click mo lang itong publish para, ayun, mag-run na yung ads mo and makakuha ka na ng maraming sales. Ngayon, alam mo na kung paano mag-set up ng Facebook ads. Guys, ito yung secret pagdating sa Facebook ads. Hindi rin targeting ang dahilan bakit hindi nag-work ang ads mo. Yung pinakita ko sa iyo kanina, yes, it helps yun. Yung mga demographics, interest, behavior, pero lagi mong isipin, ano ba yung unang nakikita ng mga tao dun sa ad mo? Yung creative. Okay? Yung message mo mismo dun sa ad. Yung mismong ad. Kasi kung pangit yung ad mo, hindi talaga yan papansinin at hindi mag-work, walang mag-i-inquire. Kaya importante na aralin mo, improve mo yung skill mo pagdating sa ad creation. For example, bigyan kita ng formula, paano mo ma-apply yung gusto kong ituro sa'yo. Meron tinatawag na hook. Ang goal is ma-hook sila, mapa-stop sila dun sa first 3 seconds. And paano mo mapapa-stop yung tao dun sa first 3 seconds? Isang example is, sabihin mo dun sa mga taong gusto mong pakitaan ng ad mo kung ano ba yung problem nila. Okay, so example, hindi marunong mag-bake. Ayan, nag-try na before pero hindi pa rin successful yung mga pagbe-bake niya. Struggle ka ba? Kagaya na nasa copy kanina. Kung babalikan natin, here we go. Struggling ka bang mag-bake? Laging sablay. Okay? Laging sablay yung cakes mo, sunog. 'Di ba? Problem yon. Ano yung solution? Here we go. Pakita ko sa'yo. Don't worry, okay? Just, inano mo mo muna na hindi ka nag-iisa, okay? I feel you. So, good news. Pwede mo nang matutunan yung baking basics. Sa Baking Academy, tuturuan ka namin paano gumawa ng perfect, na moist cake, paano mag-bake ng bread na soft kahit walang fancy equipment. So, yun na yung desire ng mga mamshi na gustong matutong mag-bake. In short siya, direct and sobrang relatable yung process na yon. And one thing na gusto ko rin i-share pagdating sa ad creation, and I believe makakatulong to sa'yo, yung tinatawag na storytelling. Storytelling, it helps para makakonect yung mga tao sa'yo. Bakit mo ba ginagawa yung academy? Bakit ka ba nagtuturo? Bakit nag-come up yung solution na yon na makatulong ka sa ibang tao na nahihirapan pagdating sa bake? Straight to the point, pero hindi mo kailangan ng drama. Kailangan lang clear, simple, at hindi magulo. Okay? Last thing,
Kahit meron ka ng hook, solution, desire, nabigay mo na, nakapag-provide ka ng story, pero wala kang sinabi sa dulo, wala rin. Importante yung CTA or call to action. Message us if you want to enroll. Click the button below if you want to enroll. Click the button below or click the link below if you want to learn more. Okay? Gets? So may mga sample creative strategy rin ako na gustong i-share sa'yo na I believe baka ka-help to para tuloy-tuloy yung pag-develop ng skills mo pagdating sa Facebook ads. Creative example is, ito naman sa video. Kapag sa video, meron tinatawag na talking head video. Ito yung nagsasalita. Example, gagaya nito. Kung gagawa ako ng ad para dito sa Baking Academy nito, okay? Mag-shoot ako ng video using my cellphone or harap ako sa camera. Ang tawag doon is talking video. And babasahin ko ngayon yung nakasulat doon sa ad copy, yung script. O pwede ko rin ipa-convert yun sa ChatGPT into a readable ad script. Makikita mo dito, pakita ko sa'yo, tinatanong na tayo ni ChatGPT. Here we go. Short video script, pakita ko sa'yo. I-type ko lang yon and magge-generate na siya. So 15 to 30 seconds, napakabilis lang kasi gusto natin direct to the point. So ngayon, once nag-generate na si ChatGPT, ang gagawin ko is ito na yung okay, nasa kitchen, naka-smile, yan. Gusto mo bang matutong mag-bake kahit zero experience? So harap ako sa camera or sa cellphone, gusto mo bang matutong mag-bake kahit zero experience ka? So scene number 2, huwag kang ma-intimidate, hindi mo kailangan ng mamahaling equipment, hindi mo rin kailangan ng maging expert. Coach, anong gagawin ko? Babasahin ko ba siya sa laptop ko? Babasahin ko ba siya sa screen, sa cellphone ko? Paano yung strategy? Bigyan kita ng isang strategy. Ang tawag dito is friend method. Okay, friend method na lang tawagin natin dito. Ibig sabihin, kaibigan method. Lapit ka sa kaibigan mo, tawagin mo siya or punta ka sa kaibigan mo or any friend mo. Pwede ring relatives. Sabihin mo sa kanya, i-help ka sa pag-shoot ng video. Hindi siya yung mag-shoot. Pero ang role lang niya is basahin yung script para sa'yo. Paano ito mangyayari? So, ang gagawin ng friend mo, itong scene number 1, voice over, gusto mo bang matutong mag-bake kahit zero experience ka? Tingin ka sa camera, yung friend mo nandito sa side or nasa likod mo, kung saan man, basta hindi siya nakikita sa camera, sabihin niya, friend, basahin mo yung unang line, tapos uulitin ko. Sabi niya, gusto mo bang matutong mag-bake kahit zero experience? Sabi niya, okay, gusto mo bang matuto mag-bake kahit zero experience? Pwede mong dagdagan yun. Ngayon, yung delivery ngayon ng message at delivery ng video ad is meron na siyang emotion, may power, and may with energy. Kasi pag sa script lang, challenging, nagbabasa ka. And lalo na kapag titingin ka sa monitor, tingin ka sa camera, mahihilo ka. Use your friend strategy. Okay? Marami kang kaibigan, di ba? Isa lang naman kailangan mo. Next, ganun, huwag kang mag-intimidate. Ganun lang paulit-ulit, line by line. Tapos sa editing, ikakrop mo na lang yung ikakat. Yung mga portion na nagsasalita yung friend mo, then dugtong-dugtong na yon. Medyo advanced, pero yun yung pinaka-best na strategy na pwede mong gawin kahit nasa ang lugar ka na, nasa airplane, nasa aeroplano, nasa beach, nasa bundok, pwedeng gawin yung strategy na yun. Hindi nyo kailangan ng laptop or teleprompter or other equipment para makapag-create ng ad. Nakikita nyo yung mga other ad sa Facebook na lumalabas sa inyo na nakikita nyo na nasa bundok pero nakakapag-run ng ads. Nasa airplane, nasa ibang lugar, nasa beach pero parang alam na alam niyo yung sinasabi. Most of the time, ang ginagawa nila is gumagamit sila ng friend. Okay, prepare your script and sama mo yung friend mo, shoot a video, then that's it. Ngayon, additional is before and after creative. So, importante na yung before and after, hindi siya magiging sobrang before and after dating. Pwede kasi yung before and after is the old ones into a new one. Okay? For example, yung mga taong natulungan mo dati hindi marunong mag-bake, ngayon, natuto na. Yung ganong before and after is papasok siya sa tinatawag na client testimonial, which is safe siya pagdating sa ads. Ang ayaw ng Facebook is yung before and after na dating mataba, biglang papayat, tapos papakita mo sa ads. Then may binibenta ka na supplement, bawal na bawal yon. Okay? Gets? Next, product demo. Kapag may product ka, kailangan i-demo yan kapag sa ads. Kasi kung hindi mo siya ma-demo pagdating sa ad, let's say, meron kang, sample na lang natin, itong Nomadico. If you're familiar sa brand ng Nomadico, ano siya, isa siyang wallet siya. And kung ibebenta ko yung Nomadico na to, na wallet, sa product demo ad ko, gusto mo ba ng wallet na all-in-one? Pwede mong lagyan ng papel,
May papel ba? Ayan. Puro card, no? Pwede mo lagyan ng picture, may magnet, tapos lahat ng card mo is nandito na. Instant, pwede mong makuha yung mga kakailanganin mo. And kung gusto mong ibalik yung mga card mo, simple lang, ganito lang siya, tapos pwede mo nang itago. Ang maganda dito, sobrang compact, sobrang liit, pwede mo ilagay sa bag, pwede sa bulsa, hindi siya hassle. If you want to order, Numadico all-in-one wallet, click the link below. That's it. Yon yung ginawa ko is walang script yon. Pero pwede ka mag-prepare ng script para mas structure yung delivery. Gets? Ngayon, pag-usapan na ulit natin. Coach, hindi nag-work yung ad ko. Wag mo kong sisihin. Yung creative mo muna yung sisihin. Palitan mo muna yung creative mo, improve mo muna yung creative mo. Alright? Pag-usapan naman natin yung budget and scaling. And gusto ko na beginner-friendly pa rin ito. So, let's talk about the money or yung budget ng ads mo. Kasi dito, yung pinaka-common or natatakot yung mga pumapasok pagdating sa Facebook ads. Magkano yung i-spend ko? Kanina, binigyan tayo ng example, 500 a day. So, in total, 15K per month yun. Pwede pa ba akong magbaba? Pwede pa ba akong mag-increase? It's up to you. Para always start small muna on Facebook ads. 300, 200, 500 a day para hindi masayang yung budget mo or hindi masunog yung budget mo during testing phase. Ngayon, kapag maganda yung performance ng ads mo, dahan-dahan ng mag-allocate ka na ng malaking budget or increase the budget. Depende dun sa sinet mo. Yung ads mo parang tindahan. Kapag mas matagal bukas, mas maraming tao yung makakakita. So, when it comes to budget increase, kung may sales or may leads, di ba? Tapos, tuloy-tuloy, bakit hindi ka magdadagdag ng budget? Ang simpleng rule pagdating sa scaling or sa budget allocation, kung may resulta, dagdagan mo yung budget mo. Slow, steady, pero never jump big ka. Let's say 500, ginawa mo kagad 5,000. Medyo risky. From 500, you can do it like 1,000 a day. Coach, hindi na gumagana yung ads ko. Dati gumagana, ngayon hindi na gumagana. Kung di gumagana yung ads mo, huwag kang magpapanik. Okay? Huwag mo ko i-message, coach, ano nangyari sa ads ko. May simpleng checklist ako para dito. Libre lang. Number 1 checklist is check your creative. Hindi catchy, posible. Mahaba masyado yung nakasulat. Palitan mo kaagad. Kapag walang pumapansin sa ads mo, walang conversion, sign na yun na hindi maganda yung creative. Number 2, you need to check your offer. May sense ba kapag inabil ko yung offer mo? Klaro ba yung ino-offer mo? Naiintindihan ba ng mga nakakakita? Number 3, check your landing page or chat flow or yung admin flow mo kung naku-close ba sila dun sa chat or naku-close ba sila dun sa sales process. Kasi baka may problem sa payment, hindi nakiklik yung link. Di ba? Yun yung problem. And number 4, ito yung pinaka-importante, check your patience. Huwag ka agad mag-e-edit ng ad mo every 30 minutes on every hour. Let it run 2 to 3 days bago ka mag-adjust. Yung nga, 1 week, pinaka-best. 5 days, 3 days, yun yung pinaka-best suggestion ko. Ito na yung future-proof strategy na gusto kong i-share sa'yo. From 2025 to 2026 and beyond, I ran ads since 2015, 10 years ago. Pero simple lang yung ads. Turo ko sa'yo. Ito yung winning system na dapat malaman mo. Number 1, simple campaign setup. No complicated structure. Number 2, strong creative. Short video, pictures, clear message, and hindi komplikado yung copy or yung mga binabasa nila. Number 3, weekly testing. Kahit okay na yung ads mo, kailangan nagbibigay ka pa rin ng time to test another variations, to test another messaging. Okay? Para meron ka lagi ulit na bagong winning ad na tinatawag. Hindi kailangan 20 ads ka agad, but at least consistent ka every week na meron kang bagong ad na tinetest. Number 4, retargeting. People who message, visit dun sa website mo or click dun sa ads mo or punta dun sa page mo, nanood ng videos mo, ang tawag dun is mga warm market. I-collect mo sila at i-save mo sila sa custom audience. Explore mo na lang yon and i-search mo na lang yon. Number 5, long-term mindset. Ang Facebook ads parang pag-gym. Yan. Kung gusto mo ng resulta sa gym mo, consistency ang sekreto sa fitness. Hindi pwedeng mabilisan. Clear? Congrats! Kung umabot ka dito, may solid foundation ka na to run Facebook ads. Ito yung next step na gagawin mo within the next 24 hours. Ulitin ko ha, 24 hours. Number 1, create one simple campaign. Walang perfect sa simula,
Do it messy. Sa simula, okay lang yan na mali ka, hindi mo alam yung kiniklik kasi familiarity ang tawag doon. Pinapamilyar mo yung sarili mo. It's okay. So number 2, shoot at least 30 seconds to a minute na video ad, yung simple talking head. Gamitin mo lang yung cellphone mo tapos yung kaibigan mo na magsasalita ng script para sa'yo. Number 3, let the ad run for 3 to 4 days. Observe, learn, and adjust later on. Remember this, my friend. Anyone can do Facebook ads. Hindi kailangan ng malaking budget. Hindi rin kailangan ng sobrang galing na technical skills. Kailangan lang ng tamang guide at yung confidence na nakuha mo dito sa video na to, yun yung magiging baon mo at magagamit mo para magsimula dito sa ads. Again, this is Coach Jay. I'm here to help you win. Kung marami kang natutunan dito sa video na to, isa lang naman ang gusto ko. Number 1, mag-subscribe ka dito sa channel ko. Number 2, i-comment mo yung pinaka-best takeaway mo dito sa ating 1-hour Facebook ads tutorial. Kung meron ka mang natutunan, and kung nakatulong din ito, feel free to share sa mga friends mo, sa team mo, sa company nyo, kasi why not? Libre lang naman yung video na to at walang bayad. Once again, if you want to learn more pa, make sure to follow me sa Facebook ko, Jay Gregorio, and subscribe sa akin channel for more content like this. This is Coach Jay. Make today a better than yesterday. Keep safe always, and I will see you on the next one.